Magandang araw mga kaalaman na hinog. Marami sa ating mga lolo, lola at mga magulang ang umiinom ng gamot sa kolesterol o tinatawag na statins tulad ng atorvastatin, simvastatin at rosuvastatin araw-araw para makaiwas sa atake sa puso at stroke. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ng detalyado ang 10 pangunahing epekto ng gamot sa kolesterol sa ating katawan base sa medikal na siyensya at pag-aaral ng mga eksperto. Tatalakayin natin hindi lang ang mga sikat na benepisyo, kundi pati na rin ang mga nakatagong epekto nito sa loob ng inyong mga ugat at katawan. Pang-una sa ating listahan, nagpapababa ng masamang kolesterol o LDL. Ang ating katawan ay may dalawang uri ng kolesterol, ang LDL o bad cholesterol na bumabara sa ugat at ang HDL o good cholesterol na naglilinis nito. Ang pinakapangunahing trabaho ng mga gamot tulad ng statins ay ang harangan ang isang partikular na enzyme sa ating atay na siyang pabrika ng kolesterol. Kapag napigilan ang paggawa nito, napipilitan ng ating atay na humigop at linisin ang mga sobrang masamang taba na nakakalat at lumalangoy sa ating dugo. Ayon sa mga doktor, kayang ibaba ng mga gamot na ito ang masamang kolesterol ng 25 hanggang 50%, depende sa dosis. Ayon din sa payo ng mga eksperto tulad ni Dr. Willie Ong, ang layunin natin ay mapanatiling mababa ang LDL para maging malusog ang sirkulasyon. Pangalawa sa ating listahan, pinapatibay ang mga nakabarang taba o plaque. Bukod sa pagpapababa ng kolesterol, may isa pang napakagandang ginagawa ang gamot na ito sa ating mga ugat. Ang mga namuong taba sa ating mga ugat, plaque, ay kadalasang malalambot o soft plaque at parang ticking time bomb dahil madali itong pumutok. Kapag pumutok ito, magdudulot ito ng blood clot. Ang ginagawa ng statins ay pinapatigas at pinapatigas nito ang mga malalambot na taba na ito hanggang sa maging calcified o maging matibay na peklat sa loob ng ugat. Dahil matigas na ito, hindi na ito basta-basta puputok at hindi na tuluyang haharang sa daloy ng dugo papunta sa puso. Pangatlo sa ating listahan, matinding pagbawas ng panganib ng atake sa puso. Dati, ibinibigay lang ang gamot na ito sa mga taong sobrang taas ang resulta ng laboratorio sa kolesterol. Ngunit ngayon, itinuturing na itong risk-reducing drug o gamot na sadyang nagliligtas ng buhay. Dahil nalilinis ang dugo at hindi basta-basta pumuputok ang mga bara sa ugat, napakalaki ng naitutulong nito upang iligtas tayo sa atake sa puso. Ipinapakita ng maraming malalaking pag-aaral na bumababa ng nasa 25% o higit pa ang tsansa na makaranas ng heart attack at kamatayan, lalo na sa mga pasyenteng na stroke na dati o may diabetes kung sila ay regular na umiinom nito. Pang-apat sa ating listahan, nagbibigay proteksyon laban sa stroke. Kung paano pinoprotektahan ng gamot na ito ang ating puso, eksaktong ganun din ang ginagawa nito para sa ating utak. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at maluwag ng ating mga malalaking ugat sa leeg, carotid arteries, iniiwasan nito ang biglaang pamumuo ng dugo. Ang mga namuong dugo na ito ay pwedeng maglakbay papunta sa maliliit na ugat ng utak na siyang pangunahing dahilan ng ischemic stroke. Kaya para sa mga lolo at lola natin na may high blood at diabetes na mataas ang risk ma-stroke, ang gamot na ito ay nagsisilbing matibay na pananggalang. Pang-5 sa ating listahan, panlaban sa pamamaga ng mga ugat. Hindi lang sa pagpapababa ng kolesterol magaling ang statins. Mayroon din itong tinatawag sa agham na pleiotropic effects o mga ekstra at nakatakong benepisyo. Ang gamot na ito ay nagsisilbing anti-inflammatory at antioxidant. Ibig sabihin, pinapahupa nito ang pamamaga sa loob ng mga ugat. Tinutulungan ang mga blood vessels na mas madaling bumuka at lumuwag dahil sa pagdami ng nitric oxide. At pinoprotektahan ang mga selula ng puso laban sa mabilis na pagkasira mula sa stress at pagtanda. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-6 sa ating listahan, pananakit at pangangalay ng kalamnan. Ito marahil ang pinakamadalas na kinatatakutan at narereklamo ng mga umiinom ng statins, ang pananakit, pangangalay o panghihina ng mga binti at braso na tila napagod ng husto.
Ngunit alam nyo ba na ayon sa isang malaking pag-aaral, karamihan dito ay nasa isip lamang at tinatawag na nocebo effect. Nangyayari ito dahil bago pa man uminom, nakabasa o natakot na ang pasyente sa mga kwento tungkol sa side effects, kaya ang utak mismo ang gumagawa ng pakiramdam ng sakit. Ang tunay na panganib ng sakit sa kalamnan na direktang dulot talaga ng gamot ay nasa 5% lamang. Kung nakakaranas nito, maaaring ipayo ng doktor na uminom ng supplement na coenzyme Q10 o kaya ay ihinto muna ng ilang linggo ang gamot para malaman kung sa gamot nga ba talaga ang problema o sa rayuma lang. Pang-7 sa ating listahan, mga problema sa sikmura at panunaw. Sa mga unang linggo ng pag-inom, may ilang tao na hindi agad hiyang at nakakaranas ng abala sa tiyan tulad ng pag-utot, kabag, pagduduwal o minsan ay hirap sa pagdumi o constipation. Madalas ay banayad lamang ang mga ito at kusaring nawawala kapag nasanay na ang katawan. Ngunit ayon din sa mga payo ng doktor, minsan ang constipation ay nangyayari dahil sa sobrang pag-iwas ng pasyente sa taba ay nakakalimutan na nilang kumain ng gulay at prutas na mayaman sa fiber. Kaya naman, huwag kalimutang sabayan ang inyong gamot ng masustansyang diet. Pang-8 sa ating listahan, bahagyang epekto at pamamaga ng atay. Totoong dumadaan sa atay ang mga gamot na ito at may mga pagkakataon na tumataas ang level ng liver enzyme sa dugo na senyales ng bahagyang pamamaga. Ngunit huwag masyadong mangamba dahil ang malala at permanenteng pagkasira ng atay dahil sa statins ay napakabihira. Pinapayo lang ng mga doktor na magpa-blood test paminsan-minsan. Mag-obserba rin at itawag sa inyong doktor kung bigla kayong nakaranas ng matinding pagkapagod, pananakit ng itaas na tiyan, pag-ihi ng madilim na parang kulay tsaa o kaya'y paninilaw ng inyong mga mata at balat. Pang-9 sa ating listahan, bahagyang pagtaas ng asukal o diabetes. Isa sa mga ibinababala ng Food and Drug Administration o FDA ay ang posibilidad na mapataas ng statins ang asukal sa dugo o blood sugar. Nangyayari ito dahil minsan ay pinipigilan ng gamot na gumana ng maayos ang natural na insulin ng ating katawan. Mas nangyayari ito sa mga umiinom ng mataas na dosis o doon sa mga dati ng may pre-diabetes. Pero palaging ipinapaalala ng mga cardiologist, mas matimbang ang kakayahan nitong magligtas mula sa heart attack kaysa sa maliit na panganib ng diabetes. Ang asukal kasi ay madaling kontrolin gamit ang tamang pagkain at ehersisyo. At ang pang-10 sa ating listahan, pagkalimot o brain fog. Ang utak natin ay mayaman sa kolesterol na kailangan ito para gumana ng mabilis. Kaya may ilang mga lolo at lola ang nagrereklamo na tila nagiging makalimutin sila, madaling malito o may nararamdamang brain fog kapag umiinom ng statins. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sintomas na ito ay hindi mapanganib at hindi ito nagiging sanhi ng permanenteng demensya o Alzheimer's. Ang magandang balita, mabilis na bumabalik sa normal ang inyong memorya at linaw ng isip kapag binago ang dosis ng gamot, inilipat kayo sa ibang klase ng statin o itinigil ito ng pansamantala sa ilalim ng matibay na gabay ng inyong lisensyadong manggagamot. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na walang gamot sa mundo ang perpekto at walang side effect. Ngunit ang mga gamot sa kolesterol ay napatunayan ng nagligtas ng milyong-milyong buhay mula sa maagang kamatayan. Ang mga benepisyo nito sa pag-iwas sa nakamamatay na atake sa puso at stroke ay malayong mas malaki at mas importante kaysa sa mga bihirang side effects. Kung may nararamdaman kayong kakaiba sa inyong katawan, ang pinakamaling maggagawa nyo ay ang biglaang pag-igil sa gamot nang hindi nagpapaalam sa doktor. Kumonsulta agad sa inyong cardiologist para maayos ang inyong dosis. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na umiinom din ng maintenance para magkaroon sila ng tamang kaalaman at kapayapaan ng isip. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.